Hello, good afternoon. Nandito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. Nagluluto na naman ako dito ng gulay, aming ulam. Ito yung aming ulam, laging gulay. Dahil nung nakaraang araw ay laging prito yung ulam namin, kaya gulay na naman. Magsasaing muna pala ako dito. Ito pala yung bigas namin. 54 lang po ang kilo nito. Hindi naman po siya masyadong maputi. Pero pag huhugasan nyo po ng 3 beses, naku, sobrang puti po yung kanin. At masarap po siya kainin, malambot. Dahil hindi po ako bumili ng maramihan, kilo-kilo lang po ang binili ko sa ngayon. Hugasan ko muna ito ng maraming beses para mugwapa. Parang ako lang po. Kayo naman po, di mabiro. Ganito ang paghugas, talagang nilalamutak para matanggal talaga ang dumi. Pero 3 beses lang ang pinakamatagal maghugas ng bigas. Kasi sabi po nila, mawawalan daw po ng vitamins pag masobrahan po paghugas. Pabibi talaga ang boses ko. Kaya guys, binilisan ko na kay nagugutom na po kami. At syempre po, kung hugasan nyo ang bigas, dapat hugasan nyo po ang takip ng kaldero. Habang sinalang ko po ang bigas, lilinisin ko naman po itong isda nga nabili ko. Tatanggalan ko po ito ng hasang. At hinugasan ko muna yung plastic bago ko ilalagay sa basura para hindi po siya oorin. Itong isda guys, lilinisin ko po ito at bago ko po siya lalagyan ng asin. Siyempre ang paglinis natin ito ay tatanggalan siyempre ng hasang para hindi po malansa ang ating isda. Itong isda nga nabili ko ng 1 kilo, ang kalahati ipaksiw ko, ang kalahati naman ay iprito ko. Ganun po kami matipid sa ulam. Kasi magkaiba-iba po kami ng hilig sa pagkain. Yung mga anak ko naman gusto niya ay prito nga isda. Ang akin naman ay gusto ko ay paksiw. Siyempre kung magpapaksiw po ako, hindi mawala yung mga ricado. Yun yung nagpapasarap sa paksiw. Masarap po ito init-initin, hindi po mapapanis yung paksiw. Lalo na paglagyan nyo po ng maraming suka. Pero para sa akin ay tama lang po ang ilalagay kong suka. Ayaw ko po ng sobrang asim. Ay, nakakabulol talaga ang magpa-voice over. Tinakpan ko na po ang aming kaldero para maluto po ang aking paksiw na paborito ko, na hindi ko po ipagpalit sa litson. Napakasarap nito nga ulam. Lalo na po kung may gulay, kaya lang hindi ko na hinaluan ng gulay kasi may gulay pa po akong niluto kaninang umaga. Hindi ko po nauubos. Ito naman ang aking ipiprito nga tostado. Ayun, tinignan ko yung kanin kung luto na ba. Kaya lang hindi pa luto. Nilabas ko na pala dito ang aking mahiwagang kawali para makaprito na po ako. Agoy, nagyamsi na naman ang boses ko. Pasensyahan nyo na po yan kasi kakagaling ko lang po sa ubo. Binuhos ko na pala dito ang mantika. At itong mantika ay pakuluin ko muna bago ko po ihulog ang isda. Tamang-tama po itong isda ay binabad ko po sa asin. Kasi masarap talaga ang piniprito mo. Nakababad mo na sa asin bago nyo po ihulog sa kumukulong mantika. Inaisa-isa ko na pala dito ang isda. Itong part na to ay grabe. Ayaw kong magprito kasi tatalsik po yung mantika. Lalo na po yung isda ang piprituhin nyo. Kaya tamang-tawa si BBGR dito kasi natatalsikan po ako sa kamay. Habang si Kuya Rickson ay walang pakialam, naglalaptop lang po siya. Yung laptop po namin yon ay binibigay lang po iyon sa amo ng asawa ko. Hindi po siya pwede pang online kasi mahina po yung pick up niya ng mga apps ba yun. At hindi po siya pwedeng pang online talaga. At panglaro lang talaga po siya sa mga anak ko. Binabaliktad-baliktad ko na pala dito ang aking piniprito. Ang teknik pala sa piniprito, yung buo siya, hindi siya madudurog. Hayaan nyo muna pala maging maluto ang side. Bago nyo po baliktarin ang kabilang side na naman. Para maging crispy po ang kinalabasan. Habang binabaliktad-baliktad ko na po guys, maingat po ako. Kasi naranasan ko na talaga matalsikan ng mantika ay sobra pong sakit. Mas masakit pa sa nabigong pag-ibig. Naalala ko dati nung first boyfriend ko, hindi po ako umiiyak nang naghiwalay kami.
Pero dito sa nagpiprito po ako ng isda, nung natalsikan po ako at nabuhusan ng mantika sa hita, ay talagang umiiyak po ako tuwing mababasa ng tubig. Yun talagang masabi ko, mas masakit pa talaga sa pag-ibig itong kumukulong mantika kung mapaso. Piniprito ko na pala dito ang second batch. Yung first batch po ay tapos na. Iniisa-isa ko dito ang mga isda. Ito na pala natapos kong pritohin ang first batch. Tawang-tawa pa dito si BBGR habang pinagmamasdan ako nga nagpiprito. Makalipas po ang 24 years, naluto na po lahat. Ayun, sobrang crispy po niya guys. Pati ulo po ay pwede mong kainin. At luto na din pala ang aking sinaing. Yung sobrang puti ang sinaing ko. At itong paksiw nga paborito ko po. Na sabi ko po kanina, hindi ko talaga to ipagpalit ng litson. At may konting gulay pa pala ako dito. Talagang ubusin ko to ngayon. Sarap na sarap po ang aming ulam. Kain na pala tayo. Thank you Lord sa pagkain. At sa mga blessing na binigay nyo po sa amin. Tingnan nyo ang bigas ko guys. Napakaputi ang kanin. Mumurahin lang po yan nga bigas. Yan po yung pinakamura nga binibili ko. 54 po ang kilo. Yung ibang bigas kasi ay mahal. Ito pala ang aming ulam. At ito na pala yung sugar daddy ko nga walang pera. Pero okay lang. Love na love po yan ng mga anak ko. Ang sarap po ng kain namin dito mga guys. Kainan na po. Sobrang sarap po pag ganitong ulam ang hinahain po sa pagkainan. Lalo na po kung sama-sama kayong kumain. Namimiss ko po dati nung maliliit pa po kami. Talagang wala po kaming lamisa. Doon lang po kami kakain sa sahig. Masaya po kami habang nagkikwentuhan. Kahit ang pagkain po namin ay kamuting kahoy at ang ulam naman po namin ay tuyo. Kontento na po kami. Masaya po kami habang nagsalo-salo. Kaya kung wala pong sakit ang pamilya, sobrang blessing na po yun na natatanggap natin sa ating Panginoon. Pero para po sa akin, ang pinapangarap ko lang makatapos yung mga anak ko. Para hindi po nila maranasan ang hirap dito sa mundo nga walang pinag-aralan. Yun lang po ang pangarap ko. Hindi na po ako nangarap na yumayaman, kaya napaka-imposible po yun. Ang gusto ko lang walang mga sakit ang buong pamilya ko. Lalo na ang nanay tatay ko nga nasa probinsya at mga kapatid ko. At tayo pong lahat. At nalulungkot po ako pag nakikita ko sa Facebook or YouTube or sa TikTok na may namamatay, may nagbabarilan. Napaisip po ako, bakit ganun po ang mga tao? Pero yung kamatayan po ay hindi po yun natin matatakasan. Lahat po tayo ay papunta doon. Pero nasa tamang edad na po. Kagaya ng tumatanda na po, namatay sa kakatandaan. Okay lang po yun kasi papunta naman tayo doon pag tumatanda na. Pero hanggat maaari, dapat po nating ingatan ang ating kalusugan. At lagi po tayong magdadasal sa ating poong may kapal. Kasi siya po ang may hawak sa ating buhay. At siya din po ang nakakaalam kung kailan niya tayo kunin. Kaya dapat hindi tayo makalimot sa kanya. Dahil ubos na po ang aming pabango, swerte naman dumating na yung in-order ko sa TikTok. Maganda po itong pabango. Kasi marami naman po nag-o-order. At kasama na din dito yung lipstick nga in-order ko din. Thank you po kay Mamang Rider nga sobrang bait. Ayun guys, binuksan ko na sobrang dami ng balot-balot para siguro hindi masira ang packaging or product. First time ko pong nag-order sa TikTok. At ito ang nabili kong pabango nga sobrang bango. At ito naman si BBGR nga makulit. Gusto niyang laruan ang pabango. Thank you for watching.